Kung ang Center for Media Freedom and Responsibility ang tatanungin, sinisikap naman daw ng media na maging patas tungkol sa pag-uulat tungkol sa administrasyon. Yan ay matapos magpatutsyada at maglabas ng kanyang mga hinanakit sa media si Pangulong Nonoy Aquino. Pero sabi rin ng CMFR, dapat din daw maging bukas ang media sa mga puna. Nakatutok si Lay Alvis. Sinadya raw ni Pangulong Noynoy Aquino na diretsahang sabihin ang kanyang mga puna at hinanakit sa media. Inilita niya ng Pangulo ang mga ito sa National Press Forum ng Philippine Press Institute. Anya, malayo ang media na kinagisnan niya bago ang batas militar sa pamamahayag ngayon. Noon daw, bihirang may maling datos o detalye sa mga pahayagan. Nasaan na po ba tayo ngayon? Nandiyan pa po kaya ang prinsipyo ng get it first but get it right? O napalitan na ito ng get it first, siguruhin na bebenta ang storya at kung hindi tama ang impormasyon, mag-sorry ka na lang. Sa halip ng magagandang bagay daw ang bigyang din ng media, yung negatibo pa ang piniling i-headline ng isang pahayagan. Bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa. Kamakailan lamang po, alam po natin lahat, bumisita ang emir ng Qatar sa ating bansa. Meron po isang artikulo, ibinalita po at sa pamagat pa lamang, nakalagay po and I quote, Qatar's emir cut short state visit. Litin ko po, Qatar's emir cut short state visit. Tila po nagtatanim ng duda. Kahit ang pagkalat kamakailan sa Twitter ng maling balita na nakipag-date siya sa Korean host na si Grace Lee sa Green Hills sa kainitan ng araw, inihalimbawa ng Pangulo. Malinaw naman po na hindi ito totoo. Ngunit muli, nagawa na pagtatanim ng duda bago pa ang paglilinaw, pagtatama at pagsiguro sa katotohanan ng balita. Nasa meeting daw siya kasama ang NEDA board ng panahong iyon. May nagkusa man lang po bang kumuha ng panig namin bago ito inere. Ang network pong nagbalita nito, may reporter na bahagi ng Malacanang press corps. Buti pa raw ang ibang international media na nagbibigay pansin sa kanyang mga nagawa. Pinuna rin ng Pangulo ang madalas anyang pag-headline sa mga negatibong travel advisory na hindi raw nakatutulong sa bansa. Ang pagkakakonvict sa pinuno ng carnapping syndicate na si Raymond Dominguez, hindi rin daw masyadong binigyang atensyon kahit papanay headline si Dominguez noong kainitan ng issue. Magkatuwang daw ang tungkulin ng gobyerno at media na dapat ay tagapaghatid ng katotohanan. Hindi ko naman po hinihiling na mag-imbento kayo ng kwentong kutsero upang pabanguhin ang gobyerno. Pero kung ibabalanse po natin at iisipin na ang bawat salita ay nakakaapekto sa buhay ng kapwa nating Pilipino, tiyak ko po na mas madali nating maabot ang kolektibo nating mitiin para sa bayan. Gayunman, nilinaw ng Pangulo na hindi siya galit sa media. Nais lang daw niya na maging fair ang paghahatid ng balita. Kabilang si Professor Luis Teodoro, Deputy Director ng Center for Media Freedom and Responsibility sa mga nakinig sa Pangulo kahapon. I think as far as yung inaccuracy na sinasabi niya at saka yung lack of fairness, medyo merong konting basihan yun, pero ang sense ko, ang media naman has tried to be fair as far as covering his administration is concerned. Meron yung mga accusation na some of the media organizations are biased for his administration. Pero dapat din daw maintindihan ng Pangulo na may limitasyon din ang mga mamamahayag gaya ng oras at mga tao lang na nagkakamali rin. Gayunman, gaya ng mga opisyal ng gobyerno, dapat daw na maging bukas din ng media sa mga kritisismo. Yung media, dapat I think yung tignan nila yung i-evaluate nila yung mga statement na ginawa ni Mr. Aquino at tignan kung ano doon yung pwedeng malagyan ng solusyon. Lay Alvis, nakatutok, 24 oras.